Mas gusto namin lutuin ang pansit bato na original. Ito po yung totoong original na pansit bato kung tawagin dito sa Bicol. Ayan, dito sa aming lugar, mas gusto namin lutuin itong pansit bato kaysa sa dito sa gantong pansit bato na dry na. Kasi ang kagandahan ng tendency nito, ang kagandahan po nito, once na ililagay nyo siya ng kahit ma-overcook man siya o lagyan nyo siya ng salsa, napakasarap po. Tapos ganito po yung tips o idea na ibibigay ko sa inyo para lalong masarap. Kung ayaw naman kumain nila ng sahog na manok, pwede naman karning baboy. Kung ayaw naman nila ng karning baboy, manok na lang isahog nyo. Ayan, ganyan po. Pwede naman squid ball o kikiam kung meron kayo. Ako po, ito lang. Napakasarap na yan, karning baboy. Tapos, lalagyan natin na carrot tsaka repolyo yung ilalagay natin na gulay sa gantong pansit bato. Ito yung ilalagay natin na gulay. Mas masarap po ito. Ayan. So, kung hindi nyo pa nasusubukan, subukan nyo po. Mas masarap po yung gantong gulay na ilalagay nyo sa pansit bato. Tapos medyo may soro salsa na medyo may sabaw-sabaw. Napakasarap. Mas masarap kainin ang pansit bato. Mainit pa talaga. Kaysa pag lumamig na, syempre, nagigisa tayo ng sibuyas at bawang para lalong bumango ang ating niluluto. Syempre, pag golden brown na, ihulog na natin ang ating sahog na igigisa para lalong mabango ang ating lulutuing pansit bato. Ayan, ganyan lang. Bali, isang kotsa lang natin siya. At pag gusto nyo na mag-add ng paminta, pwede rin. Pero ako, nag-a-add ako ng paminta pag malapit na maluto para lalong mabango ang aroma ng ating niluluto. Kasi pag ganyan, ang iba, ginigisa nila, sinasama nila yung paminta para lalong mabango. Depende naman po yan sa gagamitin yung paminta. Ako po ang ginagamit ko ay buo. Tapos dinuduro ko lang para lalong mabango. Sangkot siya ko, syempre, nilagyan ko na siya ng konting toyo para mabango ang aroma niya. Kakapit talaga sa ating ginigisang sahog. Ayan, madalas po lutuin to sa amin, kaya basic na to kung tawagin sa amin. Madalas lutuin sa mga pang-almusal o di kaya pang merienda, lalong-lalo na sa may mga birthday. Ayan, mas gusto nila to lutuin kaysa sa mga spaghetti. Kasi common na common po yan dito sa amin, sa Bicol. Ayan, shoutout po sa inyo dyan at syempre kaway-kaway sa mga may hill sa mga gantong ulam. Ayan, kung nakikita nyo po, medyo dry na po siya. Ayan, bali crispin muna natin ng konti bago natin lagyan ng tubig. Ganyan lang style ko ng pagproseso ng aking pagluluto ng pansit bato na sahog. Ayan, kanya-kanya tayong idea pero bali sinishare ko lang din sa inyo ang aking idea para lalong masarap ang inyong inuluto. Pwede rin po sa adobo ganito yung gawin nyo pag nyo lagyan ng tubig. Mas maganda po ito para crunchy at saka note ang linamnam sa loob. Ano na, pwede na natin lagyan ng tubig. Ayan, depende sa inyo kung gaano karaming tubig na ilalagay. Panimpla, syempre toyo at saka maglalagay rin ako ng cubes para hindi masyado sobra-sobra ang ilalagay kong toyo. Ayan. Po sa inyo, bago nyo ihulog ang inyong pasta o kaya pansit bato, ayan, mas mainam po na kulong-kulo pulat talaga ang kanyang tubig para hindi po siya malata. Ayan, ganyan po ang style o idea po na mas malupit pa sa kanya. Ayan, charot lang po ang ating pansit para maluto na po siya at manuot na po yung ating sabaw sa kanyang laman. Ganyan lang po kasimple. Tapos maya maya tsaka na natin ihulog. Pag kumulo na po siya, ihulog na natin yung gulay natin na yung matigas na gulay. Bali ito po yung unahin natin, yung matigas. Yan ihuhuli natin pag paluto na po. Ihulog na natin ang matigas na ng parte ng gulay natin. Ayan, syempre halo-haloin natin para hindi dumikit siya. Yan, maya maya wala na po yung sabaw. Sisip-sipin niya yan, uubusin niya yan. Parang katulad niya, sinipsip lahat ng kapis mo. Sana ilalagay ang ating pampinali, yung ating paminta. Ayan, mas masarap, mas marami, mas mabango pag maraming paminta. Tapos ang pangpanimpla po talaga nito na mas masarap ay ito po, dawisto. Ayan, suka na tinimpla tapos lalagyan nyo ng ganito adaw tapos maanghang pa. Sarap gid.